Yung fuel consumption nito guys, hindi naman nagbabago, sobrang tipid pa rin naman. Nagpalit na nga pala ako ng isang set na block nito. Basta guys, no, yung panggilid natin, stock pa rin yung mga ipinapalit natin, no. Tapos guys, yung ano natin, airbox, yan, gumagalaw na yan. Basta yung panggilid, yung nakalagay rito na lining, mga na clutch spring, ano pa rin yan, stock pa rin ang mga nakalagay dyan guys. Kung tutusin talaga guys, napakaraming issue ni Mio Gravis. Pero kung mga minor lang naman na kaya mong solusyonan mo na, wag mo na siyang patatagalin. Hello, good morning sa inyo mga paps, no. Welcome to my vlog. Today is January 30. So ang tinakbo ng motor natin ay 143,260. Tapos kung napapansin nyo, nag-blink na yung ating indicator. So kailangan na natin magpagasolina. Siguro mga ilang taon na rin yung lumipas nung unang nireview natin to, no, nung pagkabili natin kay Mio Gravis. So ngayon i-review naman natin siya after ng 2025 na ngayon guys. So kailangan nating i-review kung ano nga ba yung mga napalitan, kung nagbago ba yung takbo, or kung ano nga ba yung mga naging problema natin kay Mio Gravis. So isa-isa natin yan guys. Yung mga tropa natin na nakakaalam ng mga unang video natin guys, na nakapanood ng unang review dito sa Mio Gravis. So nabili nga pala natin to ay October 2020, no. So ngayong taon ay 2025 na. So magpa 5 years na siya, 4 years na siya mahigit. Marami nga ako napalitan dito guys sa mga panggilid. Clutch lining, nakatatlo na tayo. Yung bola, maraming beses na. Tapos belt, nakatatlong palit na tayo rito guys. Pero ngayon, kailangan muna natin magpagas. Ayan, no? Nag-blink na kasi. Pagas tayo rito guys. Dito sa may Hebron. 180. Tumaas ba gasolina? Bumaba po. Bumaba ba? 180, 3.3. Boy, halos ma-full tank na, oh. Ayan, nakikita nyo. Sa 180 na kinarga natin, halos ma-full tank yung motor natin. Kasi nakikita natin sa bibig ng ano, ng tangke, no? So, madilim pa guys, oh. Ano pa lang kasi, mag-aalas 6 pa lang, tsaka malamig pa yung simoy ng hangin dito. Bakit na tayo ng Antipolo ngayon guys? At sobrang traffic, dinaanan natin dito sa may Teresa, no? Maganda sana dumaan dito kapag medyo maliwanag na, kasi medyo zigzag tapos paahon, no? Isa nga pala sa mga kinagustuhan ko talaga rito kay Mio Gravis guys, yung bang hindi ka binibitin dito sa mga ahonan. Yan, tulad nito, yung mga siko na pagliko. Nakaraan nga pala, nagpalit ako ng center spring tsaka clutch spring, no? Pero parehas 800 RPM lang kasi stock lang. Nasubukan ko kasing maglagay ng 1000 RPM na center spring tsaka clutch spring. So may nagbago naman, arangkada at tsaka bilis. Kaya lang ang lakas sa gasolina. Tapos napansin ko ang lakas na rin pumudpud ng clutch guys. So guys, ayan, oh, sigsag na sigsag. Kung medyo maliwanag na, ang ganda sana duman dito eh. Isipin mo yung araw-araw na dinadaanan natin, no? Tsaka napakaraming motor ngayon kasi kahapon holiday. Tsaka kung Hey Pachoy nga pala, no? Chinese New Year. So ito, ayan, matarik pa rin to, yung lugar na to. Ayan, nakakatakot yung mga ganyang truck, oh. Dito guys, medyo sanayan lang bumiyari ito kapag araw-araw na ang dinadaan mo. Siyempre yung mga terrain, importante yan, dapat kabisado mo. So guys, nasa Antipolo na tayo.
Ramdam mo pa rin yung lamig rito guys. Approaching tayo rin sa malapit sa Inares na ano. Medyo lumiliwanag na yung kalangitan. Time check 6:10 na ng umaga. Tapos guys, regarding naman sa battery ng motor natin, no? Yung gamit pa rin nating baterya rito, Yuasa. Isang beses pa lang tayo nagpapalit noon. Kasi kagandahan ng nakalagay sa sa battery na stock ni Mio Gravis, yung tatak Yuasa. Tumagal sa akin ng ilang taon. So ngayon, eto hindi ko alam kung nakakailang buwan na sa akin yung Yuasa na battery. At sa pagdating sa accessories, hindi naman tayo naglalagay ng mga mini driving light, no? Yung mga electronic na pwedeng makasira sa ECU natin. Nung mga nakaraan lang rin, nagpalit rin ako ng clutch yung stock ang nilagay natin. Stock na pang Yamaha 1000 may get guys. Clutch lang yun, di kasama yung housing. Kailangan talaga stock lang para kumbaga tumatagal naman ng mga taon din. Tumatagal din ng taon yung mga stock na yun. So guys, nandito na tayo sa May Cainta, no? At malapit na rin tayo sumabak sa pinaka malupit na traffic. Paglagpas natin ng junction guys. Ito medyo maluwag pa to. Sarap pa rin humataw, ayan. Pero ako hindi ko talaga ugali na mag-drive ng mabilis guys. Ayan, hanggang 64, hanggang 70 lang. Kasi pagdating naman sa dulo, bababagal naman yung sasakyan eh. Tulad niyan, ayan, makikita mo, traffic na guys. Approaching tayo ng junction ngayon dito sa may Robinson Cainta. Malupit yung mga traffic na mararanasan mo rito. So guys, nandito na tayo sa may Pasig. Bali nagpakarga tayo ng gasolina kanina sa may Morong Rizal pa, no? So tingnan nyo yung gasolina natin. Hindi pa rin gumagalaw. Nasa full tank status pa rin siya guys. Napakatipid sa gasolina nitong Mio Gravis na to guys. Kahit na marami na tayong napalitan. Napalitan na ng black. Tapos mga panggilid, yun, grabe. Pakatipid pa rin talaga. Kaya sulit pa rin ngayong 2025 gumamit ng Mio Gravis guys. Depende sa inyo. Basta ako napalitan ko yung motor ko ng black. Kasi kita nyo naman, naglalalamove tayo. Siyempre malalas pag motor natin dyan. Pero para sa akin, sulit na sulit pa rin. Basta guys, no, yung panggilid natin, stock pa rin yung mga ipinapalit natin, no? Ito yung gulong, nakailang palit na rin ako dyan sa likod. Tapos guys, yung ano natin, airbox, yan, gumagalaw na yan. Nilalagyan ko na lang ng epoxy yan minsan sa ilalim eh, para hindi maingay. Basta yung panggilid, yung nakalagay rito na lining, mga na clutch spring, ano pa rin yan, stock pa rin ang mga nakalagay dyan guys. Kung 800 rpm yung clutch spring, center spring 800 rpm din. Yung nakalagay na gulong dito sa harap ay 160. Medyo maliit siya guys, no? Low profile. Tapos yung box nga pala natin na to, sobrang tagal na nito. Nakalagay pa sa Wave 125 natin yan guys eh. Kung tutusin talaga guys, napakaraming issue ni Mio Gravis. Pero kung mga minor lang naman na kaya mong solusyonan mo na, wag mo na siyang patatagalin. Kung may nararamdaman ka sa panggilid, ipacheck mo na agad sa sa mekaniko. Kung mayroong kailangan palitan mo na. Kumbaga nanganganak kasi yung yung mga sira ng motor kapag hindi mo binibigyan pansin. Yung iba nararamdaman na kung ano-ano pa yung pinagagawa, 'di ba? Tapos yung ECU, bakit nagkakaroon daw ng problema? Depende yan kung mababa na yung voltahe ng baterya mo. Baka madadiagnose naman yan. Natural lang sa isang motor na magkaroon ng issue, lalo na kapag daily use. So guys, papasok na tayo rito sa may parking lot dito sa may Tektite, no?
Tignan nyo yung gasolina natin, ganun pa rin, di pa rin siya nabawasan yung bar. Halos 32 kilometers yung itinakbo natin. Kaya isa sa mga gustong gusto ko rito sa motor na to, yung fuel efficiency nya. So dyan muna yung motor natin guys, dyan natin pinaparada. Tapos ayun yung pinaparkingan natin dito sa may gilid ng Tektite. Time check tayo muna, 7:10 na. Umalis tayo ng mag-aalas 6 sa Morong guys. So guys, yun na muna yung update natin sa motor natin, no? Maraming salamat sa sumama sa biyahe ko na to. Nakarating naman tayo ng maayos dito guys. So hanggang sa muli guys, salamat.